Nagpapatuloy po ang serye ng ating pagtuturo patungkol sa pagkabuhay ng mga patay at tayo ngayon ay nasa ika-4 na aralin. At pag-uusapan natin dito ang katawang muling mabubuhay, maluwalhati at hindi masisira. Para po sa ating key verse o susing talata, ito ay makikita sa 1 Corinthians chapter 15, verses 42 to 44. Sinasabi doon, ganyan din sa pagkabuhay na muli ng mga patay. Ang katawang inihasik ay nasisira o nakukurap, ngunit binubuhay na hindi nasisira. Inihasik na may kahihiyan, binubuhay na may kaluwalhatian. Inihahasik na mahina, binubuhay na may kapangyarihan. Inihasik na katawang panglupa, ibinubuhay na katawang spiritual. Lahat tayo ay nakadarama ng bigat ng ating mga katawang panlupa. Ang pagtanda nito. So ang mga karamdaman at ang mga limitasyon. Araw-araw tayong pinapaalalahanan na ang mga katawang ito ay pansamantala, marupok at nabubulok. Ngunit ang salita ng Diyos ay naghahayag ng isang makapangyarihang katotohanan at maluwalhating pag-asa. Ang katawang muling mabubuhay. Kay Kristo, hindi lamang tayo pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Tayo rin ay pinangakuan ng isang binagong katawan. Maluwalhati at hindi masisira. Nakarapat-dapat sa presensya ng Diyos. Ipinipinta ni Apostol Pablo ang malinaw na kaibahan sa 1 Corinthians chapter 15. Inihambing niya ang ating mga katawan sa mga binhing itinanim. Mahina, sira, at nasisira. Ngunit mula sa pagtatanim na iyon, lalabas ang isang mas maganda, isang katawan na muling binuhay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Sama-sama nating lakaran ang katotohanan ito at muling buhayin ang ating pag-asa sa pangakong isang araw, ang ating abang katawan ay babaguhin at magiging walang hanggan at kamangha-mangha. Ang paghahambing ng kasalukuyan at ng muling nabuhay na katawan. Sinimulan ni Pablo sa pagbibigay diin sa matinding kaibahan ng katawan ngayon at ng katawang muling bubuhayin. Nabi niya, ang katawang inihasik ay nasisira, ngunit binubuhay na hindi nasisira sa talatang 42. So sa ngayon, ang ating mga katawan ay madaling masira, nagkakasakit, tumatanda, nanghihina. Sinabi rin ito ni Pablo sa Romans 8:23, tayo'y dumaraing sa ating kalooban habang buong pananabik na hinihintay ang ating pagkukup bilang mga anak, ang pagtubos sa ating mga katawan. Ngunit sa muling pagkabuhay, ang katawan ay ibabangon na hindi na kailanman masisira. Wala nang pagtanda, wala nang sakit, wala nang kirot. Kaya sinabi niya, inihasik na mahina, binubuhay na may kapangyarihan, according sa verse 23. Ang ating mga buhay ngayon ay puno ng limitasyon. Ngunit ang katawan sa pagkabuhay ay magiging makapangyarihan, puspos ng buhay na mula sa Diyos. Kayang sumamba, maglingkod, at magalak sa kanyang presensya, magpakailanman nang hindi napapagod o nabibigo. Ito'y paalala na huwag tayong umasa sa lakas ng ating kasalukuyang katawan, kundi sa araw ng pagbabagong ipinangako ni Kristo.
Ang pagbabagong papunta sa kaluwalhatian, sinabi ni Pablo, inihasik na may kahihiyan, binubuhay na may kaluwalhatian sa verse 43. Ang kamatayan ay kadalasang itinuturing na kahiyahiya. Ang katawan ay bumabalik sa alabok. Ngunit kapag bumalik na si Kristo, ang mga na kay Kristo ay ibabangon na puspos ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ito ay gaya ng kay Jesus. Sa Filipos 3:21, isinulat ni Pablo, siya ang magbabago ng ating abang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang katawan ay maluwalhati. Makikilala pa rin, taglay pa rin ang mga bakas ng kanyang pag-ibig. Ngunit, hindi nasaklaw ng physical na limitasyon. Siya'y kumain, lumakad, nagsalita, at umakyat sa langit. Mananatili ang ating pagkakakilanlan, ngunit lubos na magbabago ang ating kalagayan. Isipin mo ang isang katawan na hindi na tinutukso, hindi na pinapahirapan ng karamdaman, kundi nagliliwanag sa liwanag ni Kristo. Ang katawang espiritual na pinapagana ng Diyos, sabi doon, inihasik na katawang panlupa, binubuhay na katawang espiritual, according sa verse 44. So, ang salitang espiritual dito ay hindi nangangahulugang hindi material o multo. Ibig sabihin nito ay isang katawan na pinamumunuan at pinapalakas ng espiritu, hindi ng laman o kasalanan. Ito ang katawang angkop sa walang hanggang pakikipagniig sa Diyos. Ito ay totoo. Ganap na buhay, ganap na puspos ng presensya ng Panginoon. Ito ang katawan na maninirahan sa bagong langit at bagong lupa. Ang katawang muling mabubuhay ay ang ating huling hantungan. Isang kaloob mula sa makapangyarihang pagbabagong dala ni Hesukristo. Pagpapahiwatig ng pagkabuhay na nasusulat sa Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan o Old Testament ay may mga sulyap ng pag-asang ito ng pagkabuhay. Sa Daniel chapter 12 verses 2 to 3, isinulat ng propeta Daniel, ang marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba sa buhay na walang hanggan, ang iba sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning tulad ng liwanag ng langit, at ang mga umaakay sa marami sa katwiran tulad ng mga bituin magpakailanman. Makikita rito ang muling pagkabuhay ay hindi bagong ideya. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos mula pa noon. Ang tapat ay bubuhayin sa buhay na walang hanggan at magniningning tulad ng mga bituin sa langit. Kay gandang larawan ng kaluwalhatiang naghihintay sa bayan ng Diyos. Tumigil sandali at ating pagnilayan. Mamuhay na may pag-asa, hindi ito ang katapusan. Maaaring humina ang iyong katawan, ngunit ang iyong kinabukasan ay tiyak at maluwalhati kay Kristo. Magtiis sa pagsubok. Ang mga paghihirap ng buhay na ito, kahit sa katawan, ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Romans 8:18. Lumakad tayo sa kabanalan.
Inihahanda ka para isa-isang maluwalhating hinaharap. Mamuhay ka ngayon sa paraang sumasalamin sa kaluwalhatiang itinilaga sa iyo. Kaya mong linisin ka ng pag-asang ito ang iyong buhay. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 3. Bilang pangwakas, bagaman tayo ay alabok at babalik sa alabok, hindi tayo itinadhana para sa pagkabulok. Kay Kristo, tayo itinadhana para sa kaluwalhatian. Ang ating mga nasirang katawan ay babangong hindi na masisira. Ang ating kahinaan ay tatakpan ng kapangyarihan. Ang ating kahihiyan ay papalitan ng maningning na kaluwalhatian. At tayo magiging tulad niya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na anyo. Panghawakan natin ang mga pangakong ito. Palakasin ang isa't isa sa katotohanan ito at mamuhay ng may kagalakang naghihintay sa araw na tayo'y babangon sa kaluwalhatian kasama ang Panginoon magpakailanman. Salamat po.